Ikinalugod naman ng Malacanang ang inilabas ng Korte Suprema na temporary restraining order laban sa desisyon ng Court of Appeals na nagpapawalang bisa sa arrest warrant ni Delfin Lee. Report ni Rocky Ignacio. Welcome sa Malacanang ang naging desisyon ng Korte Suprema na suriin ang naging desisyon ng Court of Appeals kaugnay ng kaso ni Delfin Lee ang tinuturong nasa likod umano ng mahigit 6 na bilyong pisong housing scam. Suportado rin ng Malacanang ang kinakasang investigasyon ng Kamara sa usapin ng housing scam. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, bahagi ng mandato ng Kongreso na makabuo ng batas upang maiwasan ang anomalya at maprotektahan ang kapakanan ng mamamayan. Again, it is within their jurisdiction to choose if they choose to do so. I remember there was already a Senate investigation on the housing. Siguro well, if the House would prefer to also conduct their own investigation, of course, it is their prerogative to do so. Isinulong sa Kongreso ang pagdinig upang matukoy umanong posibleng partisipasyon ng mga dating opisyal sa nakaraang administrasyon sa bilyong pisong anomalya. I suppose if there's somebody who's really backing Delfin Lee, and we know that, I certainly know that this government is committed to prosecuting those involved in the housing scam, then certainly we would let us know who this person is. Baka pwede pang isama sa kaso. Nagsalita ang palasyo sa harap ng pagka-aresto kay Delfin Lee na umani nasa likod ng housing scam. Nauna ng pinabulaanan ng kampo ni Lee ang naturang akusasyon. Iginit ang Malacanang na determinado ang Aquino administration na mapanagot ang nasa likod ng anomalya. Sagot na rin ito ng palasyo sa pahayag ni DILG Secretary Mar Rojas na dapat tukuyin kung sino sinasabing backer umano ni Lee. Git ni Lacerda, mahalaga ito upang maisama sa mga dapat kasuhan. Siguro in aid of legislation yung gagawin nilang investigation kasi as far as we know there's already a criminal case that has been filed. In fact, that has already been questioned by Mr. Delfin Lee. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.